Itong pangandaman 'no, para sa inyong kaalaman, eto papakita po natin ha. Tingnan po natin itong video na ito. Ginawa ko po ito mga siguro 1 month ago 'no, kung hindi ako nagkakamali. Basta more or less mga gano'n, mga 1 month ago. Pakinggan po natin ha. O kokomentaryohan natin yung video ko. Oh, pauna pa lang to ha. Kung hindi nyo iimbestigahan ito, hindi natin dapat tigilan ito sa ating mga kababayan dyan, sa taong bayan. Ha? Ito po si Pangandaman, Budget Secretary. In short, hari ng budgetan. No, hari, hindi reyna. Siya ang head, oh. Budget secretary to si Pangandaman. Oh, tahimik. Papayag kayo nun? Imposibleng walang alam itong, 'di ba? Kaya nga sabi ko, kung hindi ito iimbestigahan, kakalampagin natin. Eto maganda. Ibinulgar nitong mga Marines. Sinasabi ko sa inyo, tayo po hindi nagmamalaki dito, okay? Pero yung mga pinagsasabi natin, may patutunguhan. Hindi po tayo sa nagmamagaling, pero meron tayong nakakausap na alam natin, lehitimo at may alam diyaan sa loob. Merong alam na mga magnanakaw diyan sa loob. Alam yung anomalya sa loob. Kaya sinabi sa amin, sinabi sa akin itong si Pangandaman, involved 'to. Di umano. Kaya nga sabi ko, hindi dapat 'to papalagpasin. Imposible ikaw ang hari o reyna ng budgetan tapos tahimik ka. Imposibleng hindi mo alam. Kaya pala tahimik. Binibigyan din ng maleta. Nage-gets niyo na? Ah, nabibigyan ng maleta. So anong gagawin mo? Tahimik ka. Kasi sasabit ka rin eh. Bakit? Corrupt din. Hindi ako nagsabi niyan. Mismo si Attorney Baligod, yung abogado nitong 18 Marines, alam. Sila mismo diniliver sa kanya. Yari ka, Pangandaman, mati ka rito. Oh, hindi nyo pa rin iimbestigahan? Hindi ko titigilan talaga to. Sinasabi ko sa inyo. Lahat po patungkol sa budget, alam nito, dadaan dito. At bakit nakakabingi ang katahimikan niya? Yun pala, dahil sa maleta. Budget Secretary? Bossing? At sabi ng isang mainstream media, 3.4 trillion pesos nawawala patungkol sa korupsyon. Aba, tapos tahimik to? 3.4 nawawala. Trillion. Sa corruption nawawala. Tapos yung budget secretary tahimik. Oh, connect the dots. Di ba? Tutugma, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Alam mo, etong gobyerno natin, sindikato ito. Hindi man lahat, marami dyan. Hindi ito galaw lang ng isang tao. Lahat sila nakikinabang. Kaya kita mo ang hirap i-penetrate. Lahat kasi may maleta. Kung hindi maleta, may envelope. Karamihan tumatanggap. Kaya kita mo ngayon tahimik. Kahit sa vlogger eh. Yung mga maingay, mga putak ng putak, yan ang talagang nanindigan. Parang itong mga Marines. Yung iba dyan, kaya nagsilipat. Dati namang makasara. Dati namang galit kay Bongbong. O ngayon, nandoon sa kabila. Pati political analyst nandoon. Bakit? Si Trillanes, di ba nabibigyan? Oh. Nagtataka kayo bakit yung mga kain suka, kinakain nila suka nila? Ikaw ba naman, bigyan ka ng envelope? Milyon. Bigyan ka ng maleta. Tingnan mo etong si De Lima. Hindi mo ba kakainin yung suka ni Marcos? Ako hindi. Pero sila ganun eh. Kumakain to si De Lima ng suka. Syempre, may folder eh.
Tapos hindi iniimbestigahan. Abay, kailangan kalampagin natin ito. Ha? Kung hindi po ito iimbestigahan ng Blue Ribbon, ng Senado, ng mga congressman, at kung sino-sino pa, abay, parang lokohan ito. Ha? So, bantayan po natin ito mga kababayan. Gaya ng sabi ko, pauna pa lang ito. Dahil ipagpapatuloy natin ang pagsasaliksik patungkol diyan sa ghost projects. At syempre, hindi po pwedeng mawawala itong bossing ng budget. Ito, si Pangandaman. Ayan. Ito maasahan nyo, hindi natin titigilan ito hanggat hindi nakukulong yung mastermind. Samahan nyo po kami sa laban na ito. Ito po kasi ay delikado. Ito ay naghahanap sila ng butas. Nakikita nyo naman ng NBI. Diba? So, kailangan magtulong-tulong tayo dito. Konting tiis na lang. Ha? Magagapi din natin itong magnanakaw sa gobyerno. Itong sindikato sa gobyerno. Ito po, tingnan natin. Ito po ituloy natin dito itong usapin na ito dahil ito, isa pa, di umano, isa sa mastermind kasama nung magpinsan diyan sa Nakawan, sa ghost projects, diyan sa flood control scandal. O, yung kanina, hari ng budgetan, ito naman, si Mr. Balato. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan, sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat ko dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang Isa pa to Para ka ring si itong director ng NBI. Nagtatanga-tangahan ba to? O tayo ang ginagawang tanga? Itong si Mr. Bernardo Balato. Pambihira. 130 million balato ni Saldico. Niloloko mo ba kami? Diba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Isipin mo to pinapaniwalaan. 130 million ang balato. Kung yung balato binigay kay BP Sara, 130 million, ang ingay-ingay na Trillanes, ang ingay-ingay ni De Lima, siguro pumuputak na rin si Tito Soto tsaka si Lacson, pumuputak na si Boying, pumuputak na si Claire. Pero kita mo, tahimik sila lahat dyan. 130 million? Pwede ba yun? Balato? Tanga! Lagay po yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Yan nga yung sinasabi dito siya Mambihirang Yusek to 100. Tapos, ang sarap ng buhay. Pagpalagay natin, totoo sinasabi niya, siya ang binalatuan o nilagyan ng 130 million lang. Hindi ako naniniwala 130 million lang natanggap nito. Dahil sinabi din nung mga Marines, di umano, ito'y nakatanggap din ng maleta. Kasama po ito sa listahan. Di umano. Sa aking pagkakaunawa, itong si Bernardo ay hindi simpleng miyembro ng sindikato na ito. Isa siya sa mastermind. Pwede ba yun? Tapos, ikaw, hayahayang buhay mo, may tinanggap ka. Pagpalagay natin 130 million lang, hayahayang buhay mo. Tapos, hindi mo tinuturo si Boying, si Tambaluslos tsaka si Marcos.
tapos state witness ka. So yung mga pinagtuturo mo, nakulong. Na kung sino-sinong fall guy. Sa katunayan, si Bong Revilla wala nga sa listahan na nakatanggap ng maleta. Tapos ikaw, nakatanggap ng maleta, ikaw mismo umamin, balato, laya. Talagang niloloko tayo na itong gobyernong 'to. Talagang ginagawa tayong tanga nito sabi ko si Bernardo, isa pa ito. Silang dalawa, ha? Nagpagamit din doon sa magpinsan, si Pangandaman, ito si Bernardo. Naku. Pinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division. Alam mo, ang sakit sa loob nun. Hinahabol natin yung mastermind, yung magnanakaw ng ghost projects. Tapos ang itinuturo nito fall guy. Etong si Bernardo. Yan ang tinuturo niya. Diba? Palihis tayo Ngayon, pag ginawa mo state witness na patungkol doon, hindi mo na makakasuhan yan. State witness na Ito ng substandard umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, ipinakikita ng inilahad ni Bernardo ang money trail sa mga transaksyon. Nilinaw rin ni Clavano. Anong money trail sa transaction? Ang linaw-linaw, pambihira. Ang linaw-linaw ng money trail. Ang linaw-linaw ng ebidensya. Ang pinupunto po dito, si Bernardo po daw ang nagbibigay ng linya ng ebidensya para mahuli yung mastermind. Ang linaw-linaw po na hinahatiran ng maleta ng 18 Marines si Tambaluslos at saka si Marcos. Kasama si Bernardo, kasama si Pangandaman. Tapos ang papaniwalaan nyo, yung sangkot sa krimen. Yan po yung masakit Nung nag-submit at nagreklamo tong 18 Marines sa Ombudsman, instead na imbestigahan yung mga sangkot, ang iniimbestigahan yung mga Marines. Na yung mga Marines hindi tumanggap ng milyon-milyon. Meron nga tinanggap sila, balato 3,000 daw. For the boys, 3,000. Siguro naman yun, lihitimo. Kasi sa mga security, ganun talaga bigayan. Hindi po balato yun, for the boys ang tawag doon. Ito po, 130 million. Nakakatanggap ng malita. Di umano. Tapos, yung walang krimeng ginawa, ayaw niyong paniwalaan. Tapos yung may krimeng ginawa, yun ang pinapaniwalaan nyo. Na si Bernardo. Sabi ko sa inyo, hindi namin kayo titigilan dyan sa kalokohan yung yan. Akala nyo, makakaligtas kayo? Dito sa mga siniwalat ng 18 Marines? Excuse me po. You are just delaying it. But this is obvious. Tingnan mo. Walang pumupuyok dun sa mga kain-suka na dilawan. Mangilan-ngilan. Siguro si Guanzon. Pero yung mga ibang dilawan, yung mga ibang pinklawan, na maingay pagdating sa Duterte, sa ganito, tahimik Kaya isasabi natin Halimbawa, ang tumanggap ng balato, si Marcoleta. 130 million. Anong tawag nyo ron? Lagay, di ba? Alam nyo kasi, yung mga DDS hindi talaga nakakatanggap. Anong balato? Lagay yan. Na walang blanket immunity si Bernardo. Pag meron kaming
kinukuhang state witness, it is only on a case-to-case basis. Never do we give a blanket immunity to people. If there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. O yan. So, hindi niya sinasabi, di ba? Ang sabi niya, yung pagiging state witness daw ni Bernardo ay hindi ligtas siya sa lahat ng krimen. Unless meron siyang sinabi patungkol doon at inamin niya. Hindi niya binabanggit, di ba? Yung magpinsan. Binabanggit niya ba si Bongbong Marcos? Nakakatanggap ng maleta? Tingnan niyo yun. Bakit yung sinabi ni Saldico tumutugma doon sa sinabi ni Gutesa na sinasabi na tumutugma din sa sinabi ng Marines? Bakit? Galing kay Saldico yung maleta. At ang nagbibigay ng maleta, yung mga Marines, kasama si Gutesa. Ito, lihis oh. Lihis na lihis. Sino papaniwalaan nyo? May ebidensya ba? Pabago-bago nga eh. Ay, tingnan ninyo. Tingnan nyo yung hearing before at saka ngayon. At iba-iba na yung ebidensyang ipinapasok. Di ba? Yung Senate hearing. Diyan pa lang, ginugulo na nila eh. Di ba? Inililihis nila. Kasi pinasok na naman nila ngayon si Bernardo para pantakip doon sa issue ng mga 18 Marines. Sama-sama kayong niloloko nyo taong bayan eh. Nagtatanga-tangahan din ba kayo gaya nitong sa NBI director? O kami ginagawa nyong tanga? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.